Iniwan ng magulang ko sa bahay ampunan ng mga anak ko na pinagkatiwala ako sa kanila habang OFW ako. Pahirap lang sila dito sa bahay, wika pa nila. Tahimik akong umalis at kinuha lahat ng perang inipon ko para sa kanila. Kinabukasan, nakaluhod silang nagmamakaawa sa labas ng kondo ko. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, may kapareho kang gising pa rin sa ganitong oras, nakikinig sa kwento ng isang inang handang tiisin ng layo, gutom, pagod at lungkot para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Si Maristela Dacanayan, o mas kilala ng mga kaibigan bilang Stella, ay hindi ipinanganak na mayaman. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa San Ildefonso, Bulacan, kasama ang kanyang mga magulang na sina Amancio at Prudencia. Bata pa lang siya, sanay na siyang gumising ng madaling araw para magluto ng sinaing, mag-igib ng tubig at tumulong sa pagtitinda ng kakanin sa palengke. Hindi siya reklamador, kahit minsan ay pakiramdam niya mas mahal ng kanyang ina ang pera kaysa sa kanya, pinili pa rin niyang maging mabuting anak. Stella, bilisan mo diyan. Hindi tayo yayaman kung ang galaw mo parang pagong. Madalas sigaw ni Prudencia noon habang nagbibilang ng barya sa kahon. Tahimik lang noon si Stella. Hindi siya sumasagot. Sa murang edad, natutunan niyang may mga taong mas mabuting huwag ng patulan, lalo na kung sila ang magulang mo. Si Amancio naman, ang kanyang ama, ay hindi kasing talas ng dila ni Prudencia. Pero mas masakit minsan ang pananahimik nito. Kapag pinapagalitan siya ng ina, nakaupo lang ito sa sulok, inumiinom ng kape, kunwaring walang naririnig. Lumipas ang mga taon at nakilala ni Stella si Elpidio Ranes, isang simpleng construction worker na may mabuting puso. Hindi man mayaman si Elpidio, marunong siyang magpahalaga. Siya ang unang lalaking nagparamdam kay Stella na hindi siya pabigat, hindi siya utusan, at higit sa lahat, hindi siya mababa. Hindi ko may papangako sa iyo ang malaking bahay, sabi ni Elpidio noong nanliligaw pa lamang siya habang nakaupo sila sa tapat ng tindahan ni Aling Vionita, ang dating guro sa kanilang barangay. Pero may papangako ko sa iyo, Stella, na hindi kita hahayaang umiyak ng mag-isa. Doon unang naniwala si Stella na maaari palang magkaroon ng tahimik na buhay kahit hindi marangya. Nagpakasal sila ng simple, walang magarbang handaan, walang mamahaling damit, pero may mga matang puno ng pag-asa. Pagkaraan ng 2 taon, ipinanganak si Isandro, isang batang tahimik ngulit matalas ang isip. Sumunod si Mirela, na mula pagkabata na'y mahilig ng gumuhit sa likod ng lumang resibo at karton. Para kay Stella, sila ang dahilan kung bakit may saysayang bawat pagod. Kahit maliit lang ang inuupahan nilang kwarto malapit sa palengke, puno iyon ng tawanan. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho ni Elpidio, ipinapatong niya si Mirela sa balikat habang si Isandro ay nakasabit sa kanyang binti. "Papa, kabayo ka!" sigaw noon ni Isandro habang tumatawa. "Oo, pero special kabayo ako. Pagod pero lumalaban," biro ni Elpidio. Ngunit ang kaligayahang iyon ay biglang natapos isang maulang hapon. Nadisgrasya si Elpidio sa construction site. Nahulog ang bakal mula sa itaas at tinamaan siya. Dinala pa siya sa ospital pero hindi na siya umabot ng buhay. Hindi makaiyak agad si Stella nang narinig ang balita. Nakatayo lang siya sa hallway ng ospital habang hawak ang maliit na bag ni Mirela. Sa tabi niya, si Isandro ay nakatingala. Hindi pa nauunawaan kung bakit maraming taong malungkot. "Ma, uuwi pa si Papa?" tanong ng bata. Doon lang bumigay si Stella. Napaupo siya sa sahig, yumakap ang 2 anak at umiyak na para bang gumuhulong ang buong mundo sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng libing ni Elpidio, nagsimula ang pinakamahirap na yugto ng buhay niya. Naiwan siya sa utang, upa sa bahay, gatas ni Mirela, baon ni Isandro at gastusin sa araw-araw.
Nagtinda siya ng merienda, naglaba sa kapitbahay, naglinis ng bahay ng iba, pero kulang pa rin. May mga gabi na tubig lang ang iniinom niya para masiguradong busog ang mga anak. Isang gabi, dumating si Prudencia sa inuupahan nilang kwarto kasama si Amancio. Tinignan nito ang paligid na parang nasusuka sa kahirapan. "Hanggang kailan ka magtitiis dito?" tanong ni Prudencia. "2 ang anak mo. Wala kang asawa. Kung hindi ka kikilos, pare-pareho kayong lulubog." "Anong gusto niyong gawin ko, Nay?" mahinang tanong ni Estela. "Mag-abroad ka," sabi ni Prudencia na parang matagal niyang plano iyon. "May kakilala si Jumari na nagpapasok ng caregiver sa Taiwan. Malaki daw ang sahod." Si Jumari Cadelina, pinsan ni Estela, ay madalas nagpapanggap na maraming koneksyon. Mapalangiti siya, magaling magsalita, pero sa loob ng maraming taon ay kilala na ng ilan sa barangay bilang mahilig umutang at maglaho kapag singilan na. "Ate Estela," sabi ni Jumari habang nakasandal sa pintuan, "sayang ka dito. Sa Taiwan, 1 buwan mo lang, katumbas na ng ilang buwang paglalaba mo rito. Isipin mo sina Isandro at Mirela. Gusto mo bang lumaki silang ganito? Masakit iyong pakinggan, pero may katotohanan. Ilang gabi ring hindi nakatulog si Stella. Tinitignan niya ang 2 anak habang natutulog. Si Isandro nakayakap sa sirang laroang kotse. Si Mirela, yakap ang inumang manikang tinahipan ni Stella dahil matagal nang punit ang damit. "Paano ko sila iiwan?" bulong niya sa sarili. Kinabukasan, pumunta siya kay Aling Vionita, ang kapitbahay na dating guro at isa sa iilang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Nakaupo ang matanda sa harap ng bahay, nag-aayos ng mga lumang libro. "Aling Vionita?" sabi ni Stella. "Masama ba akong ina kung aalis ako para magtrabaho sa ibang bansa?" Tumingin sa kanya ang matanda, may lungkot sa mga mata. "Hindi masamang lumayo para mabuhay ang anak, hiha. Pero siguraduhin mong kung kanino mo sila iiwan, puso ang gagamitin sa pag-aalaga, hindi bulsa." Tumimo iyon sa isip ni Stella. Alam niyang matigas si Prudencia, pero inisip niyang lola pa rin ito ng mga bata. Si Amancio naman, kahit hinina ang loob, hindi siguro nito pababayaan ang mga apo. At dahil dugo niya ang mga iyon, pinilit niyang magtiwala. Nang dumating ang araw ng pag-alis niya, halos hindi siya makahakbang palabas ng bahay. Inayos ni Prudencia ang buhok ni Mirela habang si Isandro ay tahimik na nakatayo sa gilid, hawak ang maliit na papel na may drawing. "Ma," sabi ni Isandro, pilit hindi umiyak, "ginuhit ko tayo para pag namiss mo kami, tignan mo lang." Tinanggap ni Stella ang papel. Guhit iyon ng 4 na tao. Siya, si Isandro, si Mirela at si Elpidio na may pakpak sa ulap. Sa ibaba, nakasulat sa tabinging letra, "Uwi ka po agad, ma." Napakapit si Stella sa dibdib niya. Lumuhod siya sa harap ng mga anak at ginakap silang mahigpit. "Makinig kayo kay lolo at lola, ha? Mag-aaral kayong mabuti. Tatawag si mama lagi. Hindi ko kayo iiwan. Lalayo lang ako saglit para sa pangarap natin." "Gaano po katagal ang saglit?" tanong ni Mirela. Hindi nakasagot agad si Stella. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Hanggang kaya na ni mama na bigyan kayo ng bahay na hindi na natin kailangang iwan." Sa Taiwan, naging caregiver si Stella ni Mr. Yuan, isang matandang negosyanteng may sakit sa baga. Mabait ito, ngulit mabigat ang trabaho. Madalas, halos 2 oras lang ang tulog ni Stella. Naglilinis siya, nagpapainom ng gamot, nag-aalalay sa paglalakad, nagluluto, at minsan ay nagpupuyat kapag inaatake ng ubo ang matanda. Kasama niya sa dorm tuwing day off si Beatrice o Trixie Molave, kapwa Pilipina na mas matagal na sa Taiwan. Si Trixie ang unang napansin na halos hindi gumagastos si Stella para sa sarili. "Stel, bumili ka naman ng matinong jacket. Nilalamig ka na nga eh," sabi ni Trixie habang kumakain sila sa maliit na karinderya. "Sayang ang pera," sagot ni Stella. "May kailangan pang bilhing sina Isandro. Si Mirela naman may school project daw." Napailing si Trixie. "Sigurado ka bang sa mga bata na pupunta lahat ng pinapadala mo?" Natigilan si Stella.
Magulang sila, Stel. Trix, hindi nila magagawa iyon. Hindi na nagsalita si Trixie, pero kitang-kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Buwan-buwan, nagpapadala si Stella ng malaking bahagi ng sahod niya para sa tuition, pagkain, damit, gamot at ipon ng mga bata. Minsan, nagpapadala pa siya lang dagdag kapag tumatawag si Prudencia at nagsasabing may kailangang bayaran. "Stella, kulang ang padala mo," reklamo ni Prudencia sa telepono isang gabi. "Tumaas ang bayarin sa school. Si Mirela, laging may project. Si Isandro, kailangan ng bagong sapatos." "Pero nay, kakapadala ko lang noong isang linggo," sagot ni Stella habang hawak ang resibo ng remittance. "Aba, kami na nga ang nag-aalaga, kami pa ang kukwestiyonin mo. Kung ayaw mo, umuwi ka at ikaw ang magpakirapat dito." Napahinga ng malalim si Stella. Ayaw niyang makipagtalo dahil natatakot siyang baka madamay ang mga bata. "Sige po, nay, magpapadala ulit ako sa sweldo." Hindi niya alam, sa Pilipinas, ibang-iba ang nangyayari. Sa harap ng kamera kapag video call, nakasmile sina Prudencia at Amancio. Maayos ang suot ni na Isandro at Mirela, pero madalas ay hiniram lang o bagong suot para magmukhang maayos. Kapag nagtatanong si Stella, "Kumain na ba kayo?" mabilis sumasagot si Prudencia, "Oo naman, ang tatakaw nga ng mga anak mo." Pero pagkatapos ng tawag, nag-iiba ang mukha nito. "Oh, tapos na ang drama. Mirela, hugasan mo na ang pinagkainan. Isandro, magwalis ka sa labas," utos ni Prudencia. "Lola, may assignment pa po ako," mahinang sabi ni Isandro. "Assignment? Mas mahalaga bang magsulat-sulat ka kaysa tumulong dito? Tandaan mo, kung hindi dahil sa amin, nasa kalye kayo ng kapatid mo." Si Mirelia naman ay laging takot magsalita. Minsan, kapag nadudumihan ang damit niya, pinapagalitan siya ni Prudencia na para bang malaking kasalanan ng pagiging bata. "Ang gastos-gastos nyo!" sigaw nito. "Akala ba ng nanay niyo madali kayong buhayin?" Naririnig iyon ni Aling Vionita mula sa kabilang bakod. Ilang beses niyang gustong kumatok, pero kilala niya si Prudencia. Kapag pinakialaman, baka lalong mapagbuntunan ng galit ang mga bata. Kaya palihim na lamang siyang nagbibigay ng tinapay kay Isandro kapag nauutusan nitong bumili sa tindahan. "Oh, iho, dalhin mo ito sa kapatid mo," bulong ni Aling Vionita isang umaga. "Salamat po," sabi ni Isandro, halos hindi makatingin. "Pero wag niyo pong sabihin kay Lola, magagalit po siya." Napahaplos sa dibdib ang matanda. "Anak, kumakain ba kayo ng maayos?" Ngumiti si Isandro pero halata ang lungkot. "Opo, minsan po." Samantala, si Amancio ay unti-unting nasasanay na gamitin ang pera ni Stella sa hindi dapat. Noong una, nagdadahilan lang si Prudencia na kailangang bumili ng gamit sa bahay. Sumunod, bagong cellphone. Pagkatapos, alahas. Si Jumari naman, palaging may bagong dahilan. "Tito Amancio, saglit lang naman. Pahiram muna. May papasukin akong negosyo, dodoble ito," sabi ni Jumari. "Pera yan ng mga bata," mahinang sabi ni Amancio. Sumabat si Prudencia. "Mga apo natin ang nakikinabang sa bahay na ito. Natural lang na gumamit tayo. At saka si Stella, malaki sahod nun doon." Hindi na kumontra si Amancio. At sa bawat pananahimik niya, mas lalong nawawalan ng proteksyon sina Isandro at Mirelia. Isang gabi sa Taiwan habang pinupunasan ni Stella ang pawis ni Mr. Yuan, napansin ng matanda na namumula ang kanyang mga mata. "You miss your children?" tanong nito sa mabagal na Ingles. Tumanggo si Stella. "Every day, sir." "Then why do you not go home?" Napangiti siya ng malungkot. "Because love is expensive, sir. I need to earn first." Matagal siyang tinignan ni Mr. Yuan. "Sometimes, money cannot see what your eyes must see." Hindi agad naintindihan ni Stella ang bigat ng sinabi nito. Pero nang gabing iyon, habang nasa maliit niyang kwarto, binuksan niya ang lumang drawing ni Isandro. Lukot na ang gilid ng papel, pero malinaw pa rin ang nakasulat. "Uwi ka po agad, ma." Tinawagan niya ang mga anak. Matagal bago sinagot ni Prudencia. Nang wakas ay lumitaw sa screen si Mirelia, napansin ni Stella na pumayat ito. Si Isandro naman ay nakaupo sa likod, tahimik at may tila pasa sa braso. "Isandro," biglang sabi ni Stella, "ano yung nasa braso mo?"
Mabilis na lumapit si Prudencia at tumawa ng pilit. Naho, nadapa lang yan. Alam mo naman ng anak mo, ang likot. Ma, mahinang tawag ni Isandro. Napatuwid si Stella. Bakit anak? Tumingin si Isandro sa gilid, parang may taong nagbabantay. Nanginginig ang labi niya. Ma, kailan ka uwi? Napuno ng kaba ang dibdib ni Stella. Bakit? May problema ba dyan? Bago pa makasagot si Isandro, biglang inagaw ng cellphone ni Amancio. Mahina signal dito, bukas na lang kayo mag-usap. Napatayo si Stella. Tay, sandali, kakausapin ko pa. Naputo lang tawag. Buong gabi hindi nakatulog si Stella. Pahulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Mirelia, ang pasa ni Isandro at ang takot sa boses ng anak. Kinabukasan, habang nasa break siya, may natanggap siyang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Stella, ako ito, Vionita. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nagsalita. Kung mahal mo ang mga anak mo, umuwi ka na. Hindi sila ligtas dyan. Bago pa man sumakat ang araw sa Taiwan, nakaupo na si Stella sa gilid ng kanyang maliit na kama, hawak ang cellphone na parang anumang segundo ay may lalabas pang panibagong mensahe mula kay Aling Vionita. Hindi siya makagalaw. Hindi rin niya alam kung uunahin ba niyang umiyak, tumawag o dasalin. Paulit-ulit niyang binabasa ang huling mensahe. Kung mahal mo ang mga anak mo, umuwi ka na. Hindi sila ligtas dyan. Parang may malamig na kamay na pumipiga sa puso niya. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang mukha ni Isandro nung naputo lang tawag. Ang mga mata nitong gustong magsumbong pero pinigilan ng takot. Sumunod niyang naalala si Mirelia. Payat, matamlay at parang laging may tinatagong iyak sa ngiti. Tumayo siya at agad tinawagan ang numero ni Aling Vionita. Sa unang tawag, walang sumagot. Sa pangalawa, nagring lamang. Sa pangatlo, nang wakas ay narinig niya ang pabulong na boses ng matanda. Stella? Aling Vionita, ano pong ibig sabihin ng mensahe ninyo? Ano po ang nangyari sa mga anak ko? May ilang segundong katahimikan. Narinig niya ang dalimang buntong hininga ng matanda. Hiya, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Akala ko nung una, mahigpit lang ang nanay mo. Pero hindi na tama ang nakikita ko. Madalas gutom ang mga bata. Pinaggagawang trabaho. Si Isandro minsan narinig kong pinagsisigawan dahil humingi lang ng pambili ng project. Si Mirelia naman, palaging nakikitang umiiyak sa likod ng bahay. Napaupo si Stella sa sahig. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Natakot ako. Amin ni Aling Vionita. Kilala mo ang nanay mo. Kapag nalaman niyang nakikialam ako, baka lalong mapagbuntunan ng mga bata. Pero kagabi, iba na ang kutob ko. Narinig ko silang nag-uusap ni Jomari. Sabi niya, pabigat daw ang mga anak mo. Sabi ng nanay mo, kung wala raw ang mga bata sa bahay, mas malaki ang matitira sa padala mo. Parang tumigil ang hininga ni Stella. Nasaan po sila na yun? Hindi ko alam. Kaninang umaga, nakita kong may inihahandang bag ang tatay mo. Sinabihan nila ang mga bata na pupunta raw sila ng Maynila. Akala ko mamamasyal lang. Pero hiha, hindi ko mapaliwanag. Parang may mali. Binitawan ni Stella ang cellphone sa sobrang panghihina pero agad niya itong dinampot muli. Salamat po. Uuwi ako. Pagkatapos ng tawag, hindi na napaupo si Stella sa sahig. Bakit ngayon niyo lang sinabi? Natakot ako. Amin ni Aling Vionita. Kilala mo ang nanay mo. Kapag nalaman niyang nakikialam ako, baka lalong mapagbuntunan ng mga bata. Pero kagabi, iba na ang kutob ko. Narinig ko silang nag-uusap ni Jomari. Sabi niya, pabigat daw ang mga anak mo. Sabi ng nanay mo, kung wala raw ang mga bata sa bahay, mas malaki ang matitira sa padala mo. Parang tumigil ang hininga ni Stella. Nasaan po sila na yun? Hindi ko alam. Kaninang umaga, nakita kong may inihahandang bag ang tatay mo. Sinabihan nila ang mga bata na pupunta raw sila ng Maynila. Akala ko mamamasyal lang. Pero hiha, hindi ko mapaliwanag. Parang may mali. Binitawan ni Stella ang cellphone sa sobrang panghihina pero agad niya itong dinampot muli. Salamat po. Uuwi ako. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nagdalawang isip. Pumasok siya sa kwarto ni Mr. Yuan para ipaalam ang nangyari. Nakaupo ang matanda sa upuan malapit sa bintana. May kumot sa kandungan habang tahimik na umiinom ng tsaa. Sir, sabi ni Stella,
pilit pinipigil ang luha. I need to go home. My children, something bad is happening. Hindi na nagtanong ng marami si Mr. Yuan. Matagal na niyang nakikita ang lungkot sa mga mata ni Stella. Tinawag niya ang kanyang anak na si Madam Lin at mahinahong ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi madali ang proseso, pero dahil maayos ang naging trabaho ni Stella at malaki ang tiwala sa kanya ng pamilya, pinayagan siyang mag-emergency leave. "You go," sabi ni Mr. Yuan habang inaabot sa kanya ang isang sobre. "For ticket, for your children." Umiling si Stella. "Sir, sobra na po ang kabutihan ninyo." "Mother must not beg when children are in danger," sagot ng matanda. "Go home." Nang gabing iyon, tinulungan siya ni Trixie na mag-ayos ng gamit. Habang nilalagay ni Stella sa bagang ilang pasalubong, sapatos ni Yusandro, hair clips ni Mirella, chocolates at damit, hindi niya mapigilang manginig. "Sabi ko na sa iyo, Stel," mahinang sabi ni Trixie habang nakaupo sa kama. "Hindi lahat ng kadugo kayang pagkatiwalahan." "Magulang ko sila, Trix," sagot ni Stella, napapailing habang umiiyak. "Kahit minsan naging mahigpit sila sa akin, inisip ko hindi nila kayang gawin sa mga apo nilang masama. May mga taong ang pagmamahal nauubos kapag pera na ang kaharap. Pero mayon, huwag mo munang sisihin ang sarili mo. Ang importante, umuwi ka, kunin mo ang mga anak mo." Samantala, sa Pilipinas, hindi alam ni Yusandro at Mirella na ang ina nila ay naghahanda ng umuwi. Nasa bus sila papuntang Maynila kasama sina Amancio, Prudencia at Jumari. Nakasuot si Mirella ng luma niyang bestipa, hawak ang manikang may tinahing damit. Si Yusandro naman ay may maliit na backpack na laman ay 2 damit, 1 lapis at ang lumang drawing nilang pamilya. "Lola," mahinang tanong ni Mirella, "saan po tayo pupunta?" "Sinabi ng mamamasyal tayo." Iritableng sagot ni Prudencia. "Huwag kang tanong ng tanong." "Makikita po ba namin si Mama?" tanong ni Yusandro. Napatingin si Jumari sa bata at ngumisi. "Malay mo, baka kapag maging bait kayo." Hindi natuwa si Yusandro sa tono nito. May nararamdaman siyang kaba pero ayaw niyang ipakita kay Mirella. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid at bumulong. "Huwag kang matakot, nandito ako." Pagdating nila sa isang tahimik na gusli na may lumang gate at maliit na rebulto ng santo sa gilid, tumigil si Prudencia. Nakalagay sa karatula, "Bahay Pag-asa ni Santa Leora." Hindi iyon pasyalan. Lumapit sa kanila si Sister Isolde Ramirez, isang madre na may mahinahong mukha ngulit matalas ang tingin. Kasama nito ang isang social worker na si Leandro Bascos, may hawak na folder at ballpen. "Magandang umaga po," bati ni Sister Isolde. "Kayo po ba ang tumawag tungkol sa 2 bata?" Tumanggo si Prudencia at agad nagpalit ng mukha. Mula sa inis ay naging amo. "Opo, Sister. Pasensya na po talaga. Hindi na namin kaya. Ang nanay po ng mga batang ito nasa abroad. Hindi na halos nagpapadala. Kami pong matatanda, hirap na hirap na." Nalaki ang mata ni Yusandro. "Lola, hindi po totoo yan. Nagpapadala si Mama." Biglang kinurot ni Prudencia ang braso niya nang hindi halata sa harap ng madre. Napaikit si Yusandro sa sakit. Napansin yun ni Leandro. Bahagya siyang kumunot ang noo, ngumit hindi muna nagsalita. "May dokumento po ba kayo?" tanong ni Sister Isolde. Naglabas si Amancio ng ilang papel. Halatang hindi siya mapakali. Si Prudencia ang sumagot sa lahat ng tanong habang si Jumari ay nakatayo sa gilid, nagmamadali. "Pansamantala lang naman po siguro. Kailangan naming i-verify ang kalagayan ng mga bata at hanapin ang kanilang ina." "Wala na pong pakialam ang ina niyan," mabilis na sabi ni Prudencia. "Kung may pakialam yun, matagal na sanang umuwi." Parang sinaksak ang dibdib ni Mirella sa narinig. Lumapit siya kay Prudencia at niyakap ang palda nito. "Lola, ayoko po dito. Uuwi na po tayo." Tinanggal ni Prudencia ang kamay ng bata. Hindi malakas, pero sapat para maramdaman ni Mirella na itinataboy siya. "Dito muna kayo," malamig niyang sabi. "Pahirap lang kayo sa bahay. Mas mabuti nang may ibang magtiis sa inyo." Napatakip ng bibig si Mirella at nagsimulang umiyak. Si Isandro naman ay hindi umiyak, pero nanigas ang katawan niya. Sa murang edad, naramdaman niya ang isang uri ng sakit na hindi niya alam kung saan ilalagay.
galit, hiya, takot at pangungulila. "Sige na," sabi ni Jumari. "Baka matraffic pa tayo." Umalis sila nang hindi man lang lumilingon. Si Amancio lamang ang sandaling napatingin pabalik. Nagtagpo ang mata nila ni Isandro. Sa loob ng ilang segundo, tila gustong magsalita ang matanda, pero gaya ng nakasanayan, pinili niyang manahimik at sumunod kay Prudencia. Dinala ni Sister Isolde ang magkapatid sa loob. Malinis ang bahay ampunan, ngunit para kina Isandro at Mirela, parang kulungan iyon. Hindi dahil masama ang mga tao roon, kundi dahil hindi nila naiintindihan kung bakit sila iniwan. "Anak," mahinahong sabi ni Sister Isolde habang iniaabot kay Mirela ang baso ng tubig. "Hindi kayo masama. Hindi ninyo kasalanan kung bakit kayo nandito." "Darating po si Mama," mahinang sabi ni Mirela habang nanginginig ang labi. "Hindi po niya kami iiwan." Tumanggo si Isandro. "Nasa Taiwan lang po siya. Nagtatrabaho po siya para sa amin." Nagkatinginan sina Sister Isolde at Leandro. May mali sa kwento ni na Prudencia. Kung tunay ngang pinabayaan ng ina ang mga bata, bakit ganun na lang ang paniniwala ng mga ito na mahal sila ng kanilang ina? Bakit dala ni Isandro sa backpack ang mga resibo ng padala na minsan pa lang niyang itinago dahil narinig niya noon si Stella na sinasabing para sa tuition niya ito? Kinagabihan, hindi makatulog si Mirela sa dormitoryo ng kama. May ibang batang mababait na lumapit sa kanila. Si Nordin, batang palabiro, ay nag-alok ng candy. Si Faiza naman ay nagbigay ng lumang storybook. Si Kiko Ambray ay gumawa ng maliit na eroplanong papel para raw maipadala nila ang dasal kay Stella. "Isulat mo dito, Ma, kunin mo kami," sabi ni Kiko kay Mirela. Pero hindi makasulat si Mirela. Niyakap lang niya ang manika at umiyak ng tahimik. Kinagabihan, lumapag sa Pilipinas ang eroplanong sinakyan ni Stella. Hindi na siya dumaan sa kahit na anong kamag-anak. Diretso siyang bumiyahe pauwi sa Bulacan, dala ang maleta, pasalubong at pusong halos mabasag sa kaba. Habang nasa biyahe, tinatawagan niya si Prudencia pero hindi sinasagot. Tinatawagan niya si Amancio pero patay ang phone. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya sina Prudencia at Jumari sa sala. Si Amancio ay nasa kusina, tahimik na umiinom ng kape. Nagulat sila nang makita siya sa pintuan. "Stella, bakit ka umuwi? Hindi ka man lang nagsabi." Hindi sumagot agad si Stella. Luminga siya sa buong bahay. Walang sapatos ni Isandro sa pintuan. Walang drawing ni Mirela sa dingding. Walang tunog ng mga anak niya na dapat sana'y sasalubong sa kanya. "Nasaan ang mga anak ko?" tanong niya. Nagkatinginan sina Prudencia at Jumari. "Nasa probinsya. Sumama sa kamag-anak ng tatay mo." "Sinong kamag-anak? Tawagan mo ngayon." "Napaka-demanding mo naman," sigaw ni Prudencia. "Kakarating mo lang ganyan ka na magsalita." Dahan-dahang ibinaba ni Stella ang paper bag na may bagong sapatos ni Mirela. Tumingin siya sa kanyang ama. "Tay, nasan sina Isandro at Mirela?" Hindi makatingin si Amancio. Nanginginig ang kamay niya sa tasa. Bago pa makapagsalita ang sinuman, bumukas ang gate. Pumasok si Aling Vionita, hingal at hawak ang lumang cellphone. "Stella, huwag ka nang maniwala. Dinala nila ang mga bata sa bahay ampunan sa Manila." Parang nawala ng tunog ang buong paligid. Si Stella ay nakatayo lamang, nakatitig sa kanyang ina. Unti-unti, ang lungkot sa mukha niya ay napalitan ng isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sigaw. "Totoo ba?" tanong niya. Umirap si Prudencia, ngunit kita sa mata nito ang pagkataranta. "Hindi mo alam kung gaano kahirap alagaan ng mga anak mo. Pahirap sila dito. Kami ang napapagod habang ikaw nasa abroad kumikita ng pera." "Pera?" mahinang ulit ni Stella. "Buwan-buwan akong nagpapadala. May dagdag pa kapag humihingi kayo. Nasaan ang pera?" "Ginastos sa bahay, sa pagkain, kuryente, tubig." "Sa motorsiklo ni Jumari?" biglang tanong ni Aling Vionita. "Sa bagong cellphone mo? Sa sugal sa kabilang baryo?" "Tumimik ka!" sigaw ni Prudencia. Pero hindi na nakikinig si Stella sa sigawan. Pumasok siya sa dating kwarto ng mga bata. Halos walang laman. Sa ilalim niyang banig, nakita niya ang isang papel.
Drawing ni Mirela ng 3 tao na magkakahawak kamay. Sa gilid may nakasulat, "Ma, miss na kita." Doon siya napaluhod. Hindi siya humagulgol ng malakas, tahimik lang na tumulo ang luha niya habang hinahawakan ng papel. Maya-maya, tumayo siya. Kinuha niya mula sa lumang cabinet ang folder ng remittance receipts, ilang dokumento ng mga bata at passbook na dati niyang iniwan para sa gastusin nila. Nang buksan niya ang passbook, halos walang natira. "Stella," biglang lambing ni Amancio. "Pakinggan mo muna kami. Nag-iipit lang." Tumingin siya sa ama. "Nag-iipit kayo, kaya mga apo ninyo ang itinapon ninyo?" Walang nakasagot. Kinuha ni Stella ang cellphone at tinawagan si Attorney Gaspar Lontok, dating kaibigan ni Elpidio na minsan nang nangakong tutulong kapag kailangan niya. "Attorney," sabi niya, malinaw ang boses kahit may luha pa sa mata. "Kailangan ko po ang tulong ninyo. Kukunin ko ang mga anak ko at gusto kong malaman kung paano ko mapoprotektahan sila sa sarili kong pamilya." Bago siya lumabas ng bahay, hinarang siya ni Prudencia. "Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Magulang pa rin kami." Matagal na tinitigan ni Stella ang ina, ang babaeng matagal niyang sinubukang intindihin, ang babaeng minsan niyang pinilit mahalin kahit masakit. Ngulit sa sandaling iyon, may pumutok na sa loob niya. "Hindi ko kayo sisigawan ngayon," sabi ni Stella, mababa ngulit matatagang tinig. "Pero simula ngayong araw, hindi na ninyo ako anak na maluloko ninyo." Pagkatapos noon, lumabas siya ng bahay, dala ang folder, ang drawing ni Mirela at ang mabigat na katotohanang matagal niyang hindi nakita dahil pinili niyang magtiwala. Sa tabi niya sa taxi si Aling Vionita, tahimik na nakahawak sa lumang bag nito. Hindi ito nagsasalita, pero sapat na ang presensya ng matanda para maramdaman ni Stella na hindi siya nag-iisa. Habang bumiyabiyahe sila papuntang Maynila, halos hindi kumukurap si Stella. Nakatingin siya sa labas ng bintana, pero ang nakikita niya ay si Isandro na may pasa sa braso, si Mirela na payat at takot, at ang pinto ng bahay na paniniwalaan niyang ligtas para sa kanila. "Aling Vionita," minhang sabi ni Stella, "paano kung galit na sila sa akin?" Napalingon ng matanda. "Bakit sila magagalit sa iyo, hiha?" "Kasi iniwan ko sila. Kahit sabihin kong para sa kanila iyon, ako pa rin ang wala nung kailangan nila ako." Hinawakan ni Aling Vionita ang kamay niya. "May pagkakaiba ang umalis para maghanap buhay at ang mangiiwan dahil ayaw ng mangmahalin. Alam yon ng mga anak mo. Baka nasaktan sila, oo, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na nila hinihintay." Napapikit si Stella. Gusto niyang maniwala roon. Gusto niyang maniwalang hindi pa huli ang lahat. Pagdating nila sa bahay Pag-asa ni Santa Leora, madilim na ang paligid ngunit may ilaw pa rin sa maliit na opisina sa tabi ng gate. Ilang ulit kumatok si Stella, halos hindi na makahinga sa kaba. Nang buksan ang gate, isang staff ang sumulubong sa kanila. "Pasensya na po, visiting hours po ay tapos na." "Ako po ang nanay ni Nay Isandro at Mirela Dacanay," mabilis na sagot ni Stella habang inilalabas ang mga dokumento. "Pakiusap po, kailangan ko silang makita. Hindi ko po alam na dinala sila dito." Narinig iyon ni Sister Isolde mula sa loob. Lumapit ito, dala ang mariit na rosaryo sa kamay. Nang makita niya ang luha sa mukha ni Stella at ang folder na hawak nito, tila naunawaan niya na agad na may malalim na pagkakamaling kailangang ituwid. "Kayo po ba si Maristela Dacanay?" tanong ng madra. "Opo, ako po ang nanay nila. Nasa Taiwan po ako. Nagpapadala po ako buwan-buwan. Hindi ko po alam na dinala sila dito. Pakiusap, sister, kahit makita ko lang sila." Hindi agad sumagot si Sister Isolde. Bilang tagapangasiwa, kailangan niyang sundin ang proseso. Hindi maaring basta ibigay ang bata sa kahit sinong nagpakilalang magulang. Pero iba ang kutob niya kay Stella. Mula pa nung dumating sina Isandro at Mirela, paulit-ulit nilang sinasabing hindi sila pinabayaan ng ina nila. Ngayong narito na ang babaeng yon, dala ang mga patunay, naging malinaw ang larawan. "Pasok po muna kayo," sabi ni Sister Isolde. "Kakausapin natin si Leandro, nandito pa siya." Sa maliit na opisina, naroon si Leandro Bascos, ang social worker na unang naghinala sa kwento ni na Prudencia. Binasa niya ang mga dokumentong dala ni Stella.
birth certificates, school records, remittance slips, medical receipts, litrato ng mga bata noong bata pa at maging mga screenshot ng video calls. Ma'am Stella, maingat na sabi ni Leandro, kailangan po nating ayusin ang records. Ang nakalagay dito, pansamantalang isinuko ng guardian ng mga bata dahil hindi raw nagbibigay ng suporta ang ina. Napahawak si Stella sa gilid ng mesa. Kasinungalingan po iyon. Lahat ng kinikita ko halos sa kanila napupunta. May resibo po ako, may messages po. Kung kailangan, tatawagan ko rin ang employer ko sa Taiwan. Naniniwala ko na may mali sa unang salaysay, sagot ni Leandro. Pero kailangan pa rin nating dumaan sa report para hindi na ito maulit, para protektado rin ang mga bata. Tumanggo si Stella kahit gusto na niyang tumakbo papunta sa dormitoryo. Pinipigilan niya ang sarili dahil alam niyang kung magwawala siya, baka lalong bumagal ang proseso. Pero bilang ina, bawat segundo ay parang kutsilyong dumidiin sa dibdib niya. Ilang sandali pa, pinayagan siya ni Sister Isolde na makita muna ang mga bata. Tahimik ang hallway papunta sa kwarto ng mga bata. May mga lumang drawing sa dingding, mga dasal na nakasulat sa kartolina at mga larawang gawa ng maliliit na kamay. Sa dulo ng hallway, narinig ni Stella ang mahinang iyak. Hindi niya alam kung si Mirela iyon, pero nang marinig niya, halos bumigay ang tuhod niya. Binuksan ni Sister Isolde ang pinto ng maliit na common room. Naroon si Isandro sa isang sulok, nakaupo sa tabi ni Mirela. Hawak ni Mirela ang manika niya, habang si Isandro ay nakatingin sa papel na eroplanong ginawa ni Kiko. Kasama nila sina Nordine at Faeza, pero halatang walang gana ang magkapatid. Isandro, mahinang tawag ni Sister Isolde. Mirela, may dumating para sa inyo. Dahan-dahang lumingon si Isandro. Noong una, parang hindi siya makapaniwala. Nanlaki ang kanyang mga mata, tumigas ang katawan, at pagkatapos ay bigla siyang tumayo. Ma! Napahikbi si Stella. Anak! Tumakbo si Mirela na parang nakalimutan ng takot. Mama! Sinalubong sila ni Stella at yinakap ng napakahigpit. Halos hindi niya alam kung paano hahatiin ang yakap sa dalawang anak. Hinahalikan niya ang buhok ni Mirela, ang noo ni Isandro, ang mga kamay nilang tila naging mas payat kaysa sa huli niyang nakita. Patawad, paulit-ulit niyang sabi. Patawad mga anak, hindi ko alam na ganito ang nangyayari. Si Isandro, na ilang araw nang pinipilit maging matatag, doon tuluyang umiyak. Akala ko po, hindi nyo kami mahahanap. Hinahanap ko kayo, sagot ni Stella habang nanginginig. Hindi ko kayo iiwan. Sinabi po ni Lola, pahirap daw kami. Umiyak na sabi ni Mirela. Masama po ba kami, ma? Parang dinurog ang puso ni Stella. Hinawakan niya ang mukha ng anak. Hindi. Hinding-hindi kayo masama. Kayo ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kung may masama man dito, iyon ang mga taong nagparamdam sa inyo na wala kayong halaga. Lumapit si Sister Isolde at Leandro, parehong halatang pinipigil ang emosyon. Kahit sanay na sila sa mga masasakit na kwento, iba pa rin ang makita ang inang bumalik mula sa ibang bansa para bawiin ang mga anak na itinapon ng sariling kadugo. Kinabukasan, nagsimula ang proseso. Hindi madali, pero mabilis na kumilos si Stella. Dumating si Attorney Gaspar Lontok, isang lalaking may mahinaw na boses ngunit matalas magsalita. Dati siyang kaibigan ni Elpidio at nang marinig niya ang nangyari, hindi na siya nag-atubiling tumulong. Stella, sabi ni Attorney Gaspar habang inaayos sa mga papel, ang una nating gagawin ay patunayan na hindi mo pinabayaan ng mga bata. Ikalawa, kailangan nating pakita na walang legal na karapatan ng mga magulang mo na ipaampon o isuko sila ng walang pahintulot mo. Ikatlo, kailangan nating protektahan kayo mula sa posibleng pananakot nila. Nagbigay ng salaysay si Aling Vionita. Ikinuwento niya ang mga sigaw, ang gutom, ang mga pasa at ang araw na dinala ang mga bata sa Maynila. Nagbigay din ng pahayag si Leandro tungkol sa kahina-hinahalang paliwanag ni na Prudencia. Si Sister Isolde naman ay nagpatunay na mula sa unang gabi, malinaw na naniniwala ang mga bata na mahal sila ng kanilang ina. Nang ipatawag sina Amancio at Prudencia para linawin ang dokumento,
Dumating sila ng may halong takot at galit. Si Jomari ay hindi sumama dahil ayon kay Amancio, may inaasikaso. Pero alam ni Stella na nagtatago ito. Pinapalaki ninyo ang issue, sabi ni Prudencia sa opisina ng social worker. Kami ang maghirap sa pag-aalaga sa mga bata. Kayo ang nanako, sagot ni Stella, kalmado ngumit malamig ang tinig. At binayaran ko kayo ng higit pa sa kailangan nila. Hindi pag-aalaga ang tawag na ginawa ninyong pagdadala sa kanila sa bahay ampunan. Wala kang utang na loob, singhal ni Prudencia. Kung hindi dahil sa amin, paano ka makakaalis? Tumayo si Attorney Gaspar. Ginang Prudencia, hindi po utang na loob ang issue rito. Ang issue ay kung bakit ninyo isinuko ang mga bata sa institusyon habang buhay ang ina, nagbibigay ng suporta at walang pahintulot. Nanahimik si Amancio. Nanginginig ang kamay nito. Sa huli, siya ang unang bumigay. Pumirma siya sa dokumentong umaaming walang pahintulot si Stella sa ginawa nila. Sumunod si Prudencia, ngunit bago pumirma ay masama ang tingin kay Stella. Balang araw, lalapit ka rin sa amin, bulong nito. Tiningnan siya ni Stella. Hindi na sa paraan na gusto ninyo. Pagkaripas ng ilang araw, formal nang naibalik kay Stella ang mga bata. Hindi iyon simpleng paglabas lang sa bahay ampunan. Para kay Isandro at Mirela, iyon ay parang mulong pagkabuhay. Nagpaalam sila kina Nordin, Fayeza at Kiko. Si Mirela ay yinakap si Kiko at kinuha ang papel na eroplanong ginawa nito. Para maalala mo na lumipad pabalik ang mama mo, sabi ni Kiko. Ngumiti si Mirela sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Hindi muna sila bumalik sa Bulacan. Iyon ang unang desisyon ni Stella. Ayaw niyang idaan ang mga anak sa bahay na puno ng takot. Sa halip, dinala niya sila sa isang maliit na condo unit sa Quezon City na matagal na pala niyang hinuhulugan gamit ang hiwalay na account na hindi alam ni na Prudencia at Jomari. Hindi iyon marangya. Isang maliit na sala, 2 kwarto, maliit na kusina at bintanang tanaw ang mga ilaw ng siyudad. Pero para sa mga bata, para itong palasyo. Dito na po tayo? Tanong ni Isandro habang hawak ang maliit niyang bag. Oo, sagot ni Stella. Dito muna. Walang sisigaw sa inyo dito, walang magpapalayas, walang magsasabing pabigat kayo. Dahan-dahang pumasok si Mirela sa maliit na kwarto. May bago siyang kumot na kulay dilaw, maliit na study table at kahon puno ng crayons at sketchpad. Napatingin siya kay Stella. Sa akin po ito? Tumango si Stella. Sa'yo, para makaguhit ka ulit. Hindi agad nagsalita si Mirela. Hinawakan niya ang bagong sketchpad, pagkatapos ay yinakap ang ina. Akala ko po bawal na akong maging masaya. Napaluha si Stella. Hindi. Simula ngayon, tuturuan ulit kitang maging masaya. Sa unang gabi nila sa kondo, hindi muna sila nagluto ng magarbo. Bumili lang si Stella ng tinapay, mainit na sopas at pritong itlog sa malapit na tindahan. Umupo silang 3 sa sahig dahil wala pang dining table. Pero kahit ganun, iyon ang pinakatahimik at pinakamainit na hapunan na naranasan nila sa mahabang panahon. Ma, sabi ni Isandro habang humihigop ng sabaw, babalik pa po kayo sa Taiwan? Hindi agad nakasagot si Stella. Alam niyang kailangan pa niyang ayusin ang trabaho, ang ipon, ang mga utang na maaaring naiwan sa pangalan niya at ang kinabukasan ng mga bata. Pero sa sandaling iyon, malinaw ang isang bagay. Hindi ko pa alam ang lahat ng sagot, anak, pero alam ko ito, hindi na kayo lalayo sa akin. Kinabukasan, habang nag-aayos si Stella ng ilang gamit sa kondo, tumawag ang lobby guard. Ma'am Stella, may matatandang naghahanap po sa inyo. Sabi po nila magulang raw ninyo, kasama po ang isang lalaki. Napahinto si Stella. Sumilip siya mula sa bintana ng hallway papunta sa ibaba. Nandoon sina Prudencia, Amancio at Jomari. Si Prudencia ay nakaluhod sa labas ng lobby, iyak ng malakas na parang siya ang biktima. Ang Amancio ay nakayuko, habang si Jomari ay tila balisa at palingalinga. Bumaba si Stella, ngunit hindi niya isinama ang mga bata.
Naiwan sina Isandro at Mirela sa loob ng unit kasama si Aling Vionita na pansamantalang dumawal para bantayan sila. Pagbukas ng pinto ng lobby, agad gumapang ang tingin ni Prudencia kay Stella. "Anak, patawarin mo kami. Kailangan namin ng tulong." Tahimik na tiningnan ni Stella ang ina. Kahapon lang, pinirmahan nito ang dokumento ng may galit. Ngayon, nakaluhod ito sa harap niyang kondo niya. "Ano ang kailangan ninyo?" Sumabat si Jumari. "Ate naman, maliit na tulong lang. May hinahabol lang na bayarin. Temporary lang. Tutal, may kondo ka na, ibig sabihin may pera ka pa." Doon naunawaan ni Stella ang totoo. Hindi pagsisisi ang nagdala sa kanila roon. Pangangailangan, takot, utang. Kapag may pakinabang, anak siya. Kapag wala, pabigat. "Kailangan ng tulong sa amin," bulong nito. "Magkano ang utang?" Hindi makasagot si Prudencia. Si Amancio ang bumulong. "Malaki. Naipangalan ni Jumari ang ilang kasulatan. May naniningil na." Napatingin si Stella kay Jumari. "Kaya kayo nandito. Hindi dahil nagsisisi kayo sa ginawa ninyo sa mga anak ko, kundi dahil wala na kayong mapiga. Ate naman, pamilya tayo." Sa unang pagkakataon, hindi na kinilabutan si Stella sa salitang yun. Para sa kanya, ang pamilya ay hindi na basta dugo. Ang pamilya ay sina Isandro at Mirela na naghihintay sa itaas. Si Aling Vionita na sumama sa kanya sa gabi ng kanyang pagdurusa. Si Sister Isolde at Leandro na nagprotekta sa mga bata. Si Trixie at Mr. Yuan na naniwala sa kanya. "Tutulungan ko kayo sa tamang paraan," sabi ni Stella. "Ipapakausap ko kayo kay Attorney Gaspar para malaman kung alin ang legal at alin ang panloloko. Kung may kailangan kayong gamot o pagkain, ako ang direktang bibili. Pero hindi ko kayo bibigyan ng perang para sa mga anak ko. Hindi na." "Ganyan ka na kayabang?" Sigaw ni Prudencia, biglang tumayo. "Dahil lang nakatira ka sa kondo?" Hindi gumanting sigaw si Stella. "Hindi ito kayabangan, Nay. Hangganan ito." Umakyat siya pabalik sa unit na hindi na lumilingon. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Isandro. "Ma, taalis po ba tayo ulit?" Lumuhod si Stella sa harap niya at hinawakan ang kamay ng dalawang anak. "Hindi. Dito tayo magsisimula. Hindi dahil wala na tayong sugat, kundi dahil hindi na natin hahayaang iyon ang magdikta ng buhay natin." Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang tahimik na paggaling. Dinala ni Stella sina Isandro at Mirela kay Dr. Renilda Siuson, isang counselor na espesyalista sa trauma ng mga bata. Hindi madali ang unang sesyon. Halos hindi nagsalita si Mirela at si Isandro naman ay puro tanggo lang. Pero sinabi ni Dr. Renilda kay Stella na huwag madaliin. Ang tiwala, sabi ng doktor, hindi pinipilit. Pinatutunayan araw-araw. Sinunod yun ni Stella. Araw-araw niyang pinatutunayan na naroon siya. Hinahatid niya ang mga bata sa bagong paaralan. Tinulungan niya si Isandro sa assignment. Binilhan niya si Mirela ng mga gamit sa pagguhit. Kapag nagigising sila sa gabi dahil sa bangungot, hindi siya naiinis. Yumayakap siya. Habang nag-aalaga sa mga anak, nagsimula rin siya ng maliit na online food business. Tinawag niya itong Luntiang Meals dahil yun ang paboritong kulay ni Mirela at simbolo ng bagong simula. Si Trixie mula Taiwan ang tumulong sa kanya online sa pagplano ng menu at suppliers. Si Aling Vionita naman ang unang tagalasa ng kanyang mga lutong ulam. Masarap ito, sabi ng matanda habang tumitikim ng chicken pastel. Lasang nanay na lumalaban. Napangiti si Stella. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na lamang siyang OFW na nagpapadala ng pera sa malayo. Isa na siyang inang nasa tabi mismo ng mga anak niya. Isang hapon, nakita niya si Mirela sa may bintana, abala sa pagguhit. Lumapit siya at tinignan ng papel. Guhit yun ng 3 tao sa loob ng maliit na kondo. Sa labas ng pinto, may malaking kandado. Pero sa loob, may araw, mesa, pagkain, at mga ngiti.
Anong title niyan? Tanong ni Stella. Ngumiting himai si Mirela. Bahay na hindi nang iiwan. Napayakap si Stella sa anak. Sa likod nila, si Isandro ay nagbabasa ng libro sa study table. Mas payapa ang muka kaysa noong araw na nakita niya ito sa bahay ampunan. Hindi pa tapos ang laban. May mga utang pang kailangang linawin, may pamilyang kailangang harapin, at may sugat pang kailangang hilumin. Pero sa gabing iyon, habang sabay-sabay silang kumain sa maliit na lamesang nabili ni Stella mula sa unang kita ng Luntian Meals, alam niyang may nagbago na. Hindi na sila bumabalik sa lugar kung saan sila itinapon. Umuusad na sila. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nilang binubuo ang pamilyang minsang sinubukang wasakin ng mga taong dapat sanay nagmahal sa kanila. Lumipas ang mga buwan mula nang magsimula sina Stella, Isandro at Mirela sa maliit nilang kondo sa Quezon City. Sa unang tingin, simple lang ang buhay nila. Maagang gising, almusal na minsan ay pandesal at itlog, paghahanda ng baon at sabay-sabay na pagdarasal bago lumabas ng pinto. Pero para sa kanila, bawat araw na walang sigaw, walang pananakot at walang taong nagsasabing pabigat sila ay isang uri na ng tagumpay. Hindi na bumalik si Stella sa Taiwan. Hindi naging madali ang desisyong iyon. Maraming beses siyang nagbilang ng pera sa maliit na lamesa sa kusina. Tinitignan kung sapat pa ba ang ipon para sa renta, pagkain, tuition, therapy at puhunan ng Luntian Meals. May mga gabing halos mapaluha siya sa takot, ngulit kapag nakikita niya sina Isandro at Mirela na mahimbing na natutulog sa kani-kanilang kama, naaalala niya kung bakit pinili niyang manatili. Ma, minsan sabi ni Isandro abang tinutulungan siyang magdikit ng label sa food containers. Pagod na po ba kayo? Ngumiti si Stella kahit masakit ang balikat niya sa maghapong pagluluto. Pagod, oo, pero hindi sumusuko. Parang si Papa, mahina nitong sagot. Napahinto si Stella. Hindi madalas banggitin ni Isandro si Elpidio dahil tuwing naaalala niya ang ama, may lungkot na sumasama. Pero noong araw na iyon, hindi sakit ang nasa boses niya, parang inspirasyon. Sabi ni Stella, parang si Papa. Mula sa 10 packed meals sa unang linggo, naging 20. Pagkaraan ng 3 buwan, may regular customers na mula sa isang maliit na tutorial center, 2 opisina at isang clinic sa tapat ng school ni Isandro. Si Aling Vionita na minsan ay dumadalaw sa kondo para tumulong sa pagbabantay sa mga bata ang naging unang tagapuna at tagatikim. Stella, dagdagan mo ng kaunting paminta ang chicken pastel, sabi nito habang hawak ang kutsara. Hindi lahat ng masustansya kailangan malungkot ang lasa. Napatawa si Mirela sa tabi. Parang si Aling Vionita po, ma. Masustansya pero masungit. Aba, batang ito. Kunwari saway ng matanda pero halatang natutuwa. Unti-unting bumalik ang kulay sa buhay ni Mirela. Nung una, puro bahay na may kandado ang guhit niya. May mga batang nasa bintana, may gate, may ulap na madilim. Pero habang tumatagal, nagkaroon ng araw ang kanyang mga drawing. Nagkaroon ng mga bulaklak sa tabi ng pinto. Nagkaroon ng 3 taong magkahawak-hawak kamay sa ilalim ng maliwanag na langit. Napansin iyon ni Dr. Renilda Sioson sa kanilang therapy session. Mirela, malumanay na sabi ng counselor habang tinitignan ang sketchpad. Mas maliwanag na ang kulay mo ngayon. Tahimik na ngumiti ang bata. Kasi po hindi na ako takot matulog. Si Stella na nakaupo sa tabi, napayuko upang itago ang luha. Hindi niya akalaing darating ang araw na isang simpleng pangungusap tulad noon ay magiging pinakamahalagang balita sa buhay niya. Si Isandro naman ay unti-unting naging mas bukas. Sa bagong paaralan, tahimik pa rin siya, ngunit mas nagsisikap. Napansin ng advisor niyang si Ma'am Clavel Umali ang kanyang galin sa pagsasalita kapag binibigyan ng pagkakataon. Isang araw, pinatayo siya sa harap ng klase para magbahagi tungkol sa pamilyang nagbibigay lakas. Noong una, nanginginig ang kamay ni Isandro, pero nang makita niya si Stella sa likod ng classroom, dumalaw para sa parent observation, lumakas ang loob niya. Para sa akin po, sabi niya, ang pamilya ay hindi lang yung kasama mo sa bahay. Ang pamilya po ay yung hindi ka tinatawag na pabigat kapag nahihirapan ka.
Yung hinahanap ka kapag nawala ka. Yung naniniwala sa'yo kahit tahimik ka lang. Natahimik ang buong sabi ni Stella, parang si Papa. Mula sa 10 pack meals sa unang linggo, naging 20. Pagkaraan ng 3 buwan, may regular customers na mula sa isang maliit na tutorial center, 2 opisina at isang clinic sa tapat ng school ni Isandro. Si Aling Vionita na minsan ay dumadalaw sa kondo para tumulong sa pagbabantay sa mga bata ang naging unang tagapuna at tagatikim. Stella, dagdagan mo ng kaunting paminta ang chicken pastel, sabi nito habang hawak ang kutsara. Hindi lahat ng masustansya kailangan malungkot ang lasa. Napatawa si Mirela sa tabi. Parang si Aling Vionita po, ma. Masustansya pero masungit. Aba, batang ito. Kunwari saway ng matanda pero halatang natutuwa. Unti-unting bumalik ang kulay sa buhay ni Mirela. Nung una, puro bahay na may kandado ang guhit niya. May mga batang nasa bintana, may gate, may ulap na madilim. Pero habang tumatagal, nagkaroon ng araw ang kanyang mga drawing. Nagkaroon ng mga bulaklak sa tabi ng pinto. Nagkaroon ng 3 taong magkahawak-hawak kamay sa ilalim ng maliwanag na langit. Napansin iyon ni Dr. Renilda Sioson sa kanilang therapy session. Mirela, malumanay na sabi ng counselor habang tinitignan ang sketchpad. Mas maliwanag na ang kulay mo ngayon. Tahimik na ngumiti ang bata. Kasi po hindi na ako takot matulog. Si Stella na nakaupo sa tabi, napayuko upang itago ang luha. Hindi niya akalaing darating ang araw na isang simpleng pangungusap tulad noon ay magiging pinakamahalagang balita sa buhay niya. Si Isandro naman ay unti-unting naging mas bukas. Sa bagong paaralan, tahimik pa rin siya, ngunit mas nagsisikap. Napansin ng advisor niyang si Ma'am Clavel Umali ang kanyang galing sa pagsasalita kapag binibigyan ng pagkakataon. Isang araw, pinatayo siya sa harap ng klase para magbahagi tungkol sa pamilyang nagbibigay lakas. Noong una, nanginginig ang kamay ni Isandro, pero nang makita niya si Stella sa likod ng classroom, dumalaw para sa parent observation, lumakas ang loob niya. Para sa akin po, sabi niya, ang pamilya ay hindi lang yung kasama mo sa bahay. Ang pamilya po ay yung hindi ka tinatawag na pabigat kapag nahihirapan ka, yung hinahanap ka kapag nawala ka, yung naniniwala sa'yo kahit tahimik ka lang. Natahimik ang buong klase. Si Ma'am Clavel ay napapikit sandali, tila pinipigilan ay emosyon. Pagkatapos ng klase, kinausap niya si Stella. Napakalalim ng pinagdaraanan ng anak ninyo, sabi ng guro. Pero may tibay siya. Ingatan niyo yon. Araw-araw ko pong sinusubukan, sagot ni Stella. Habang umaangat ang mag-iina, kabaligtaran naman ang nangyayari kina Prudencia, Amancio at Jumari sa Bulacan. Noong una, akala ni Prudencia ay mapipilitang si Stella na bumalik at magbigay ng pera gaya ng dati. Akala niya kapag nagdrama siya, kapag lumuhod siya, kapag tinawag niyang anak si Stella sa harap ng ibang tao, babalik ang dating takbo ng buhay nila. Nguhit nagkamali siya. Wala nang padala, wala nang dagdag, wala nang perang pwedeng galawin sa pangalan ng mga bata. Ang mga utang na pinasok ni Jumari ay isa-isang naningin. May nagpupunta sa bahay ng umaga, may tumatawag ng gabi, may nag-iiwan ng sulat sa gate. Si Amancio na buong buhay ay mas piniling manahimik kaysa luwaban, ngayon ay hindi na makatulog. Jumari, sabi niya isang gabi habang nasa sala sila. Sabi mo maliit lang ang utang na yan, bakit may nagpupunta ng naniningil? Napairap si Jumari. Tito, negosyo yan, may risk talaga. Ang problema, ang arte ni Ate Stella. Kung nagbigay lang siya ng konting tulong, tapos na sana. Hindi konti ang hinihingi mo at hindi obligasyon niyang bayaran ang kalokohan mo. Napatingin si Prudencia sa asawa. Ngayon ka pa magsasalita, noong may pera tahimik ka rin naman. Tumahimik si Amancio, ngulit sa pagkakataong iyon hindi dahil wala siyang pakialam. Tumahimik siya dahil unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng mga kasalanang pinabayaan niyang mangyari. Tuwing naaalala niya ang mukha ni Isandro sa bahay ampunan, ang batang naghihintay na ipagtanggol siya, sumisikip ang dibdib niya. Si Prudencia naman, kahit ayaw aminin, unti-unting nawalan ng dating yabang. Ang mga kapitbahay na dati niyang napapaniwala na pasaway at pabigat ang mga apo niya, ngayon ay nagbago ang tingin sa kanya matapos kumalat ang ginawa nila. Hindi man sila tinang sagsagan, may mga nakakita,
may staff sa bahay ampunan, may kapitbahay, may mga kamag-anak na narinig ang usapan sa barangay. Isang umaga, bumili si Prudencia sa tindahan. Narinig niya ang bulungan ng dalawang babae. Yan ba yung lola na dinala sa ampunan ng apo? Kawawa naman ang mga bata, mabuti na lang binalikan ng nanay. Naginit ang mukha ni Prudencia. Gusto niyang sumigaw pero walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hiya na matagal niyang ipinapasan sa iba. Samantala, patuloy na lumalago ang Luntian Mills. Dahil sa sipag ni Stella at tulong ng ilang taong naniwala sa kanya, nakakuha siya ng mas malaking kitchen space sa isang maliit na commercial unit. Hindi ito marangya pero mas maayos kaysa kusina sa kondo. Kumuha siya ng 2 helper, si Lori Mayuga, isang solo mother na dating tindera sa palengke, at si Dencio Palarca, dating dishwasher na nangangarap maging kusinero. "Ma'am Stella," sabi ni Lori isang araw habang nagbabalot ng meals, "salamat po talaga at tinanggap niyo ako kahit wala akong experience sa ganitong business." Tumingin si Stella sa kanya. "Lori, lahat tayo nagsisimula sa hindi pa marunong. Ang mahalaga, marunong tayong matuto." Si Dencio naman ay mahiyain pero masipag. Siya ang madalas maghatid ng orders gamit ang second-hand motor na nabili ni Stella sa hulugan. Sa bawat paglago ng negosyo, hindi nakakalimot si Stella sa dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Gusto niyang hindi na siya muling pilitang lumayo ng matagal sa mga anak. Gusto niyang kumita ng sapat, ngunit hindi kapalit ang presensya niya bilang ina. Isang Sabado, inimbitahan si Stella ni Sister Isolde sa bahay Pag-asa ni Santa Leora para magdala ng packed meal sa mga bata. Sumama sina Isandro at Mirela. Nung una, kabado si Mirela habang papalapit sila sa gate. Napansin niyon ni Stella. "Anak, sigurado ka bang gusto mong sumama?" tanong niya. Huminga ng malalim si Mirela. "Opo, natatakot pa rin po ako pero gusto kong makita si Kiko." Pagpasok nila, sinalubong sila ni Nordine, Fayeza at Kiko Ambray. Masaya ang tatlo nang makita ang magkapatid. Si Kiko ay may dala na namang papel na eroplano. Mas maayos na ang pagkakatupi kaysa dati. "Para sa iyo," sabi ni Kiko kay Mirela. "Pero ngayon, hindi na panghanap sa mama mo, panglipad na lang." Ngumiti si Mirela at iniabot ang isang maliit na drawing. Nakaguhit doon ang bahay ampunan pero hindi madilim. May araw, may puno at may mga batang naglalaro. "Para sa inyo na..." Naginit ang mukha ni Prudencia. Gusto niyang sumigaw pero walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hiya na matagal niyang ipinapasan sa iba. Samantala, patuloy na lumalago ang Luntian Mills. Dahil sa sipag ni Stella at tulong ng ilang taong naniwala sa kanya, nakakuha siya ng mas malaking kitchen space sa isang maliit na commercial unit. Hindi ito marangya pero mas maayos kaysa kusina sa kondo. Kumuha siya ng 2 helper, si Lori Mayuga, isang solo mother na dating tindera sa palengke, at si Dencio Palarca, dating dishwasher na nangangarap maging kusinero. "Ma'am Stella," sabi ni Lori isang araw habang nagbabalot ng meals, "salamat po talaga at tinanggap niyo ako kahit wala akong experience sa ganitong business." Tumingin si Stella sa kanya. "Lori, lahat tayo nagsisimula sa hindi pa marunong. Ang mahalaga, marunong tayong matuto." Si Dencio naman ay mahiyain pero masipag. Siya ang madalas maghatid ng orders gamit ang second-hand motor na nabili ni Stella sa hulugan. Sa bawat paglago ng negosyo, hindi nakakalimot si Stella sa dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Gusto niyang hindi na siya muling pilitang lumayo ng matagal sa mga anak. Gusto niyang kumita ng sapat, ngunit hindi kapalit ang presensya niya bilang ina. Isang Sabado, inimbitahan si Stella ni Sister Isolde sa bahay Pag-asa ni Santa Leora para magdala ng packed meal sa mga bata. Sumama sina Isandro at Mirela. Nung una, kabado si Mirela habang papalapit sila sa gate. Napansin niyon ni Stella. "Anak, sigurado ka bang gusto mong sumama?" tanong niya. Huminga ng malalim si Mirela. "Opo, natatakot pa rin po ako pero gusto kong makita si Kiko." Pagpasok nila, sinalubong sila ni Nordine, Fayeza at Kiko Ambray. Masaya ang tatlo nang makita ang magkapatid. Si Kiko ay may dala na namang papel na eroplano. Mas maayos na ang pagkakatupi kaysa dati. "Para sa iyo," sabi ni Kiko kay Mirela. "Pero ngayon, hindi na panghanap sa mama mo, panglipad na lang." Ngumiti si Mirela at iniabot ang isang maliit na drawing. Nakaguhit doon ang bahay ampunan pero hindi madilim. May araw, may puno at may mga batang naglalaro. "Para sa inyo naman,"
Sabi niya, napatingin si Sister Isolde kay Stella. Malayo na ang narating niya. Malayo pa po, Ceci, sagot ni Stella, pero hindi na kami nakatayo sa parehong lugar. Doon nagsimulang mabuo sa puso ni Stella ang isa pang pangarap. Hindi lang siya kikita para sa sariling pamilya. Gusto niyang tumulong sa mga batang tulad ni Isandro at Mirela, mga batang naging biktima ng desisyon ng matatanda. Ngunit habang gumaganda ang direksyon ng buhay nila, hindi tumigil si Jumari. Isang gabi, nakatanggap si Stella ng mensahe mula sa hindi kilalang account. Nakalagay doon, kung hindi mo tutulungan ng pamilya mo, sisiguraduhin kong babagsak ang negosyo mo, madaling gumawa ng kwento online. Hindi natakot si Stella gaya ng dati. Kinuna niya ng screenshot ang mensahe at ipinadala kay Attorney Gaspar. Tumawag agad ang abogado. Stella, harassment ito. Huwag kang sasagot. Ipunin natin ang ebidensya. Kinabukasan, may lumabas na peking post tungkol sa Luntian Mills. Sinasabi roon na marumi raw ang kusina, hindi raw binabayaran ng empleyado at mapagmataas daw ang may-ari. Sandaling nanginig si Stella sa takot, hindi dahil totoo ang akusasyon, kundi dahil alam niya na sa panahon ngayon, maraming taong naniniwala agad sa nababasa. Pero hindi siya nag-iisa. Si Lori ang unang nagsalita sa comment section gamit ang sariling account. Sinabi nitong maayos ang pasahod at malinis ang kusina. Sumunod si Dencio, sumunod ang mga regular customers, sumunod si Ma'am Clavel na sinabing matagal ng supplier ng school staff ang Luntian Mills at wala silang reklamo. Maging si Trixie na nakauwi na rin sa Pilipinas matapos ang kontrata sa Taiwan ay biglang sumulpot sa kitchen space ni Stella dala ng malaking bag. "Oh, bakit mukha kang iiyak?" Bungad nito. "Akala mo ba hahayaan kitang labanan mag-isa ang mga taong walang ginawa kundi sumira?" Napayakap si Stella sa kaibigan. "Trix, wala nang iyakan. Ako na bahala sa online page mo. Aayusin natin ang branding, reviews at orders. Kung gusto nilang sirain ka, mas lalo ka nating papapatibayin." Sa tulong ni Trixie, mas naging maayos ang sistema ng Luntian Mills. Nagkaroon ng official page, menu board, delivery schedule at customer feedback album. Imbis na bumagsak, mas dumami ang orders dahil nakita ng mga tao ang katotohanan at ang suporta na likod ni Stella. Habang nangyayari ito, may malaking pagbabago rin kay Isandro. Isang araw, ginanap sa kanilang school ang program tungkol sa children's rights. Pinili siya ni Ma'am Clavel na maging isa sa speakers. Nung una, ayaw niya. "Ma, baka pagtawanan nila ako." "Bakit ka sila pagtatawanan?" "Kasi galing kami sa bahay ampunan. Kasi iniwan kami." Umupo si Stella sa tabi niya. "Anak, hindi kayo iniwan dahil wala kayong halaga. Iniwan kayo ng mga taong hindi marunong kumilala ng halaga." Magkaiba iyon. Dinala ni Isandro ang salitang iyon sa entablado. Sa harap ng mga estudyante, guro at magulang, nagsalita siya ng nanginginig pero malinaw. May mga batang tahimik hindi dahil wala silang gustong sabihin, pahayag niya, kundi dahil natutunan nilang delikado magsalita. Sana po kapag may batang tahimik, huwag agad sabihing pasaway. Baka naghihintay lang siya ng taong makikinig. Nakatayo sa likod si Stella, umiiyak ng tahimik. Sa tabi niya, si Mirela ay pumapalakpak ng buong lakas. Hindi nagtagal, nagkaroon naman ng maliit na art exhibit sa school si Mirela. Ang pinakatampok niyang painting ay pinamagatang Gate ng Ampunan. Nakaguhit doon ng isang gate na kalahating madilim at kalahating maliwanag. Sa madilim na bahagi, may batang umiiyak. Sa maliwanag na bahagi, may inang nakabukas ang mga bisik. Nang makita iyon ni Sister Isolde na inimbitahan ni Stella, napaluha siya. "Hindi na lang ito drawing," sabi ng madre. "Testimonya ito." Gulit sa gitna ng mga tagumpay na iyon, dumating ang pinakamabigat na banta. Isang hapon, habang nag-aayos si Stella ng resibo sa kitchen space, dumating si Attorney Gaspar na seryoso ang mukha. "Stella," sabi nito, "may kailangan tayong pag-usapan." Pinaupo niya si Stella at inilabas ang ilang dokumento. May loan application na nakapangalan kay Stella, may lumang address, may pirma na kahawig ng kanya, ngunit hindi kanya. May kopya ng ID na matagal na niyang iniwan sa bahay ni na Prudencia bago siya mag-abroad. Nanlamig ang kamay ni Stella. "Ano ito? May gumamit ng impormasyon mo para umutang,"
sagot ni Attorney Gaspar. At base sa preliminary check, konektado ito kay Jumari, pero posibleng may alam sina Amancio at Prudencia o kahit papaano ay ginamit ang mga dokumentong nasa bahay nila. Napaupo si Stella. Akala niya ay sapat na ang paglayo. Akala niya ay kapag hindi niya pinansin, titigil din sila. Pero habang nananahimik siya, may taong patuloy na gumagamit ng pangalan niya. Gaano kalala? Tanong niya. Kung hindi natin aaksyonan, maaaring ikaw ang habulin. Kaya kailangan nating sumampa ng reklamo. Barangay muna, pagkatapos kung kinakailangan, formal legal action. Noong gabing iyon, kinausap ni Stella sina Isandro at Mirela. Hindi niya sinabi ang lahat ng detalye para hindi sila matakot, pero hindi rin siya nagsinungaling. May mga bagay pa tayong kailangang ayusin tungkol kina Lola, Lolo at Tito Jomari, sabi niya habang nasa hapag sila. Pero gusto kong malaman ninyo, hindi ito dahil babalik tayo sa kanila. Haharapin natin ito para tuluyan na tayong makalaya. Tahimik si Isandro. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ng ina. Ma, hindi na po ako takot katulad dati. Napatingin si Stella sa kanya. Talaga? Opo, kasi ngayon alam ko nang may kakampi tayo. Si Mirela naman ay tumayo. Kunuha ang maliit niyang sketchpad at ipinakita ang bagong drawing. 3 tao iyon na nakatayo sa harap ng malaking pinto. Sa likod nila may anino ng mga taong galit. Pero sa harap may daang maliwanag. Ano ang title nito, anak? Tanong ni Stella. Hindi na babalik sa dilim, sagot ni Mirela. Napayakap si Stella sa 2 anak. Sa loob ng kondo, tahimik ang gabi. Ngulit sa puso niya ay malinaw na ang susunod na hakbang. Hindi na sapat ang umiwas. Hindi na sapat ang magpatawad ng palihim habang hinahayaang may manakit uli. Kailangan na nilang harapin ang katotohanan. Hindi para maghigante, kundi para protektahan ang buhay na muli nilang binuo mula sa durog na tiwala, luha at tapang na hindi kailanmang nabili ng perang ipinadala niya mula sa malayo. Hindi na natulog ng maayos si Stella noong nalaman niyang ginamit ni Jomari ang pangalan niya sa utang. Tahimik ang kondo. Mahimbing na sina Isandro at Mirela matapos ang mahabang araw sa school, pero siya ay nakaupo pa rin sa maliit na mesa sa sala, nakalatag sa harap niya ang mga dokumentong dinala ni Attorney Gaspar. Ilang beses niyang tinitigan ng peking pirma. Kahawig ng kanya pero may bigat ng panlunoko. Kahawig ng pangalan niya pero hindi buhay niya. Sa ilalim ng lampara, parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang mga resibo ng padala, ang passbook na halos ubos, ang gate ng bahay ampunan, ang iyak ni Mirela, ang takot sa mata ni Isandro. Akala niya noon kapag nailayunan niya ang mga anak, sapat na yon. Pero malinaw na ngayon, hanggat hindi niya hinaharap ang totoo, patuloy silang hahabulin ng mga kamay na minsang nang nagtulak sa kanila sa dilim. Kinaumagahan, maaga siyang tumayo. Naghanda siya ng almusal, sinangag, itlog at mainit na tsokolate. Pinilit niyang maging normal ang kilos para hindi mabigatan ng mga bata. Ma, sabi ni Isandro habang inaayos ang bag. Pupunta po ba tayo kay Attorney Gaspar mamaya? Napatingin si Stella. Matalas talaga ang anak niya. Kahit hindi niya sabihin ang lahat, nararamdaman nito ang bigat sa bahay. Oo anak, sagot niya. May mga papel lang tayong aayusin. Kasama po ba kami? Lumapit si Stella at inayos ang kwelyo ng uniforme ng anak. Hindi muna sa lahat, pero may mga pagkakataong kailangan kayong magsalita kung handa kayo. Hindi ko kayo pipilitin. Si Mirela, na tahimik na kumakain, biglang nagsalita. Ma, kapag nagsalita po kami, babalik po ba kami sa bahay ampunan? Nabitiwan ni Stella ang kutsara. Agad siyang lumuhod sa tabi ng anak at hinawakan ng kamay nito. Hindi. Kahit ano ang mangyari, hindi kayo babalik doon para iwan. Pupunta lang tayo sa mga lugar na kailangan nating puntahan para masigurong wala nang makakagawa sa atin ng ganun ulit. Tumanggo si Mirela, pero yumaka pa rin ang ina. Sa yakap na iyon, mas lalong tumibay ang loob ni Stella. Sa opisina ni Attorney Gaspar, maayos nang nakapila ang mga ebidensya. Nandoon ang mga remittance slip mula Taiwan, ang messages ni Prudencia na paulit-ulit humihingi ng dagdag pera,
ang dokumento mula sa Bahay Pag-asa ni Santa Leora, ang statement ni Aling Vionita, pati ang report ni Leandro Bascos. Nandoon din ang kopya ng loan application na may pekeng pirma ni Stella. Hindi lang ito simpleng utang, paliwanag ni Attorney Gaspar. May falsification dito, may paggamit ng personal documents mo. At kung mapapatunayan nating alam ni na Prudencia at Amancio na ginamit ang lumang ID mo o hinayaan nilang kunin niyon ni Jumari, magiging bahagi sila ng investigasyon. Napapikit si Stella. Kahit gaano siya nasaktang, hindi pa rin madali sa kanya na marinig na maaaring madamay ang sariling magulang. Attorney, mahinang sabi niya, ayokong makulong sila kung may paraan pang hindi. Pero ayoko na ring hayaang lumaki pa ito. Ayokong dumating ang araw na anak ko naman ang gamitin nila. Tumanggo si Attorney Gaspar. Kaya haharapin natin ng tama. Hindi ka naghihinggating, Stella. Pinoprotektahan mo ang pamilya mo. Unang ginawa nila ay dumulog sa barangay para magkaroon ng formal na record ang reklamo. Dumating sina Prudencia, Amancio at Jumari na halatang hindi inaasahan seryoso si Stella. Si Jumari nga ay nakaporma pa rin, nakasuot ng pekeng ngiti para bang kaya niyang lusutan ang lahat sa tamang salita. Ate Stella, bungad nito, grabe ka naman. Pamilya tayo, dinala mo pa sa barangay. Pwede naman nating pag-usapan sa bahay. Tahimik siyang tinignan ni Stella. Saang bahay, Jumari? Sa bahay kung saan itinago ninyo ang katotohanan? Sa bahay kung saan dinala palabas ang mga anak ko at hindi na binalik? Natahimik ang ilan sa barangay hall. Si Prudencia ay napaiwas ng tingin. Hindi ito tungkol sa mga bata, siningit ni Jumari. Utang lang ito, nagkaproblema lang sa negosyo. Ibinaba ni Attorney Gaspar ang kopya ng dokumento. Negosyo ba ang tawag ninyo sa paggamit ng pangalan at pirma ng ibang tao? Namula ang mukha ni Jumari. Hindi ko alam yan, baka may ibang gumawa. Napatingin si Stella. Matalas talaga ang anak niya. Kahit hindi niya sabihin ang lahat, nararamdaman nito ang bigat sa bahay. Oo anak, sagot niya. May mga papel lang tayong aayusin. Kasama po ba kami? Lumapit si Stella at inayos ang kwelyo ng uniforme ng anak. Hindi muna sa lahat, pero may mga pagkakataong kailangan kayong magsalita kung handa kayo. Hindi ko kayo pipilitin. Si Mirela, na tahimik na kumakain, biglang nagsalita. Ma, kapag nagsalita po kami, babalik po ba kami sa bahay ampunan? Nabitiwan ni Stella ang kutsara. Agad siyang lumuhod sa tabi ng anak at hinawakan ng kamay nito. Hindi. Kahit ano ang mangyari, hindi kayo babalik doon para iwan. Pupunta lang tayo sa mga lugar na kailangan nating puntahan para masigurong wala nang makakagawa sa atin ng ganun ulit. Tumanggo si Mirela, pero yumaka pa rin ang ina. Sa yakap na iyon, mas lalong tumibay ang loob ni Stella. Sa opisina ni Attorney Gaspar, maayos nang nakapila ang mga ebidensya. Nandoon ang mga remittance slip mula Taiwan, ang messages ni Prudencia na paulit-ulit humihingi ng dagdag pera, ang dokumento mula sa Bahay Pag-asa ni Santa Leora, ang statement ni Aling Vionita, pati ang report ni Leandro Bascos. Nandoon din ang kopya ng loan application na may pekeng pirma ni Stella. Hindi lang ito simpleng utang, paliwanag ni Attorney Gaspar. May falsification dito, may paggamit ng personal documents mo. At kung mapapatunayan nating alam ni na Prudencia at Amancio na ginamit ang lumang ID mo o hinayaan nilang kunin niyon ni Jumari, magiging bahagi sila ng investigasyon. Napapikit si Stella. Kahit gaano siya nasaktang, hindi pa rin madali sa kanya na marinig na maaaring madamay ang sariling magulang. Attorney, mahinang sabi niya. Ayokong makulong sila kung may paraan pang hindi. Pero ayoko na ring hayaang lumaki pa ito. Ayokong dumating ang araw na anak ko naman ang gamitin nila. Tumanggo si Attorney Gaspar. Kaya haharapin natin ng tama. Hindi ka naghihinggating, Stella. Pinoprotektahan mo ang pamilya mo. Unang ginawa nila ay dumulog sa barangay para magkaroon ng formal na record ang reklamo. Dumating sina Prudencia, Amancio at Jumari na halatang hindi inaasahan seryoso si Stella. Si Jumari nga ay nakaporma pa rin, nakasuot ng pekeng ngiti para bang kaya niyang lusutan ang lahat sa tamang salita. Ate Stella,
Bungad nito. Grabe ka naman. Pamilya tayo, dinala mo pa sa barangay. Pwede naman nating pag-usapan sa bahay. Tahimik siyang tinignan ni Stella. Saang bahay, Jumari? Sa bahay kung saan itinago ninyo ang katotohanan? Sa bahay kung saan dinala palabas ang mga anak ko at hindi na binalik? Natahimik ang ilan sa barangay hall. Si Prudencia ay napaiwas ng tingin. Hindi ito tungkol sa mga bata, siningit ni Jumari. Utang lang ito, nagkaproblema lang sa negosyo. Ibinaba ni Attorney Gaspar ang kopya ng dokumento. Negosyo ba ang tawag ninyo sa paggamit ng pangalan at pirma ng ibang tao? Namula ang mukha ni Jumari. Hindi ko alam yan, baka may ibang gumawa. Pero numero mo ang nakalagay bilang contact person. At ang kopya ng ID ni Stella ay mula sa lumang address nila sa Bulacan, sa bahay ni na Amancio at Prudencia. Napatingin si Stella sa ama. Si Amancio ay nakayuko, naninginig ang tuhod. Si Prudencia naman ay pilit matigas ang mukha pero kita ang kaba sa kanyang mga kamay. May alam ka ba, Tay? Tanong ni Stella. Matagal bago sumagot si Amancio. Pagkatapos ay marahan siyang tumanggo. Hindi ko alam na gagamitin sa malaking utang, sabi nito halos pabulong. Pero nakita kong kinuha ni Jumari ang lumang folder mo. Sabi, kailangan lang daw ng reference. Hindi ko pinigilan. Bakit? Bakit kahit minsan hindi mo kami pinili? Naluha si Amancio. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakapagtago sa katahimikan. Ang pag-amin ng ama ay hindi nakapagpagaan sa bigat. Sa halip, ito ay lalong nagpakita na maraming taon siyang iniwan ng taong dapat sana ay tumayo para sa kanya. Si Prudencia naman ay biglang sumubog. Lahat na lang ako ang masama. Ako ang naiwan sa bahay. Ako ang nagtiis sa mga batang yan. Hindi sila mga batang yan, mariin na sabi ni Stella. Mga apo mo yan. Mga anak mo yan, balik ni Prudencia. Ikaw ang umalis. Tumayo si Stella. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nanginginig. Umalis ako para buhayin sila. Nagpadala ako, nagtiis ako. Kung sinabi ninyong hindi ninyo kaya, uuwi ako. Hahanap ako ng ibang paraan. Pero hindi ninyo ginawa iyon. Tinanggap ninyo ang pera ko, ginastos ninyo, at nang hindi na ninyo gustong alagaan, itinapon ninyo sila. Natahimik si Prudencia. Parang unang beses nang narinig ang buong katotohanan nang walang puwang para balugtutin. Dahil hindi maayos ang usapan sa barangay, umabot ang kaso sa mas formal na legal na proseso. Hindi ito mabilis. Inabot ng mga buwan ang pagpapatawag, pagsusumite ng papeles at paghaharap sa mga taong sangkot. Sa bawat hearing, naroon si Stella, minsan kasama si Trixie, minsan kasama si Aling Vionita. Kapag kailangan ng statement tungkol sa bahay ampunan, naroon sina Sister Isolde at Leandro. Si Aling Vionita ang isa sa pinakamahalagang tumistigo. Kahit matanda na, malinaw ang boses niya. Nakita ko ang mga bata, sabi niya. Hindi sila inalagaan ng tama. Madalas gutom, madalas pinapagalitan. At nang dinala sila sa bahay ampunan, hindi iyon dahil walang nanay. May nanay sila. Nasa abroad lang nagtatrabaho para sa kanila. Si Sister Isolde naman ay nagdala ng kopya ng initial intake report. Ipinaliwanag niyang mula pa sa unang gabi, sinasabi na ni Isandro at Mirela na mahal sila ng kanilang ina at hindi sila pinabayaan. Si Leandro naman ay nagpatunay na may maling impormasyon sa salaysay ni na Prudencia at Amancio nang dalhin ang mga bata. Habang lumalabas ang mga detalye, unti-unting nawalan ng lakas si Prudencia. Nung una, matigas pa siya. Pero nang ipakita ni Attorney Gaspar ang lumang video mula sa CCTV ng bahay ampunan, ang eksenang umiiyak si Mirela habang umaalis sina Prudencia at Amancio, napahawak siya sa dibdib. Nakita niya ang sarili niyang hindi lumilingon. Nakita niya ang batang humahabol ng tingin. Nakita niya ang katotohanang matagal niyang tinakasan. Hindi ko akalaing ganun ang itsura. Bulong niya. Narinig iyon ni Stella, ngulit hindi siya sumagot. May mga pagsisising dumarating lamang kapag hindi na mababago ang nangyari. Si Jumari ang pinakamatagal nagmatigas. Sinubukan niyang idamay sina Prudencia at Amancio. Sinabi niyang sila raw ang nagbigay ng dokumento. Sinabi niyang si Stella raw ang umutang at nagbago lang ang isip.
Pero nang lumabas ang mga text message niya sa lender, bank transfer at iba pang pangalan ng kamag-anak na ginamit niya sa ibang utang, bumagsak ang kanyang depensa. Hindi pala si Stella ang una niyang ginamit. May kapitbahay, may pinsan, may dating kaibigan. Lahat binangakuan niya ng negosyo pero nauwi sa utang at pananakot. Sa huli, siya ang humarap sa mas mabibigat na kaso. Si Prudencia at Amancio ay pinatawan ng mananagutan sa maling salaysay at kapabayaan, ngunit dahil sa edad at kalagayan, naging bahagi ng kasunduan ang pagbibigay nila ng porman na pag-amin, community accountability at pagbabayad ng anumang halagang mapapatunayang napunta sa kanila. Hindi natuwa si Stella sa nangyari kay Jomari. Hindi siya ngumiti nang makita itong isinama ng mga otoridad matapos ang isang pagdinig. Sa halip, napabuntong hininga siya. "Tapos na ba?" tanong ni Trixie sa tabi niya. "Hindi pa," sagot ni Stella, pero nagsimula ng matapos. Ang pinakamabigat na araw ay dumating nang humingi ng personal na pakikipag-usap sina Prudencia at Amancio. Ginawa iyon sa isang counseling room kasama si Dr. Renilda bilang gabay at may pahintulot ni Stella. Hindi niya isinama sina Yesandro at Mirela sa unang usapan. Ayaw niyang gawing saksi ang mga bata sa luha ng matatandang hindi pa nila handang patawarin. Pagpasok ni Prudencia, wala na ang dating yabang nito. Payat siya, maputla at tila tumanda ng maraming taon. Si Amancio ay tahimik sa tabi, hawak ang sombrero. "Anak," panimula ni Prudencia, at sa unang pagkakataon, hindi iyon tunog panumbat. Tahimik si Stella. "Buong buhay ko, akala ko ang hirap ay dahilan para maging matigas. Nung bata ka, naging malupit ako dahil takot akong magutom tayo. Nung nagkapera ka ng abroad, natakot akong mawala ang kontrol. Nang dumating ang mga anak mo sa bahay, hindi ko sila nakita bilang mga apo. Nakita ko sila bilang dagdag gastusin. Mali ako." Napaluha siya, ngunit hindi agad lumambot ang mukha ni Stella. "Alam kong hindi sapat ang sorry," sabi ni Prudencia. "Nakita ko si Mirela sa video, narinig po ulit ang sinabi ko. Pahirap lang sila. Hindi ko na mabami iyon. Pero kung may natira pang puwang, gusto kong humingi ng tawad." Si Amancio naman ay lumuhod, hindi para magdrama sa harap ng tao, kundi dahil hindi na niya kayang tumayo sa bigat ng hiya. "Patawarin mo ako, Stella. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil gusto kong malaman mong alam kong nagkasala ako. Sa'yo, sa mga apo ko, sa Elpidio." Napapikit si Stella nang marinig ang pangalan ng asawa. Kung buhay si Elpidio, alam niyang hindi nito hahayaang mangyari iyon. Ngunit wala na siya. Si Stella ang kailangang tumayo. "Pinapatawad ko kayo," mahinang sabi niya matapos ang mahabang tahimik. Ngunit hindi ibig sabihin nun babalik tayo sa dati. Hindi ninyo makukuha ang tiwala ko sa iisang paghingi ng tawad. Hindi ko pipilitin sina Yesandro at Mirela na yakapin kayo. Hindi kayo pwedeng basta pumasok sa buhay namin kapag gusto ninyo. Tumango si Prudencia habang umiiyak. "Tutulong ako sa basic needs ninyo," patuloy ni Stella. "Direkta sa gamot, pagkain at renta kung kinakailangan. Pero hindi na pera sa kamay. Hindi na utang na loob, hindi na pananakot. At kapag nilabag ninyo ang hangganan, titigil ang lahat." Walang tumutot. Sa pagkakataong iyon, alam nilang wala na silang kapangyarihan kay Stella. Lumipas ang panahon. Hindi naging perpekto ang paggaling, pero naging totoo. Si Jomari ay humarap sa mga kasong bunga ng sarili niyang panloloko. Sina Prudencia at Amancio ay lumipat sa maliit na paupahang bahay na hindi malayo sa health center. Binabayaran ni Stella ang renta diretsyo sa may-ari at ang gamot ay ipinapadala niya sa butika. Hindi sila madalas magkita. Kapag may pagkakataon, may malinaw na kondisyon at laging may pahintulot ng mga bata. Si Yesandro naman sa paglipas ng mga taon ay naging mas matatag. Nagtapos siya bilang valedictorian sa junior high at nagbigay ng talumpating hindi nakasulat sa mamahaling papel, kundi sa sariling karanasan. May mga batang nasasaktan ng mga taong dapat sana'y nagprotekta sa kanila, sabi niya sa entablo. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Minsan, may isang taong babalik para ipaalala sa iyo na hindi ka basura, hindi ka pabigat.
at hindi ka iniwan. Sa audience, umiiyak si Stella. Katabi niya si Mirelia, si Aling Vionita, Trixie, Sister Isolde, Leandro, Dr. Renilda, Lori, Densho at Ma'am Clavel. Isang buong hanay ng mga taong hindi kadugo pero naging pader noong muntik na silang gumuho. Si Mirelia naman ay nagkaroon ng sariling art exhibit pagkalipas ng ilang taon. Pinamagatan niya itong bahay na hindi nangiiwan. Ang mga painting niya ay tungkol sa batang nasa likod ng gate, sa ina sa malayong bansa, sa madilim na kwarto at sa kondo na naging unang ligtas na tahanan. Ang kita sa exhibit ay binigay niya sa Bahay Pag-asa ni Santa Leora. Para po sa mga batang naghihintay pa rin, sabi ni Mirelia kay Sister Isolde habang inaabot ang sobre. Nayakap siya ng madre. Hindi ka na lamang batang nailigtas, Mirelia. Isa ka na ring batang nagbibigay liwanag. Samantala, lumago ang Luntian Meals. Mula sa maliit na kitchen space, naging maayos na catering service ito para sa schools, clinics at offices. Si Trixie ang naging partner ni Stella sa operations. Si Lori ay naging kitchen supervisor. Si Densho na dating mahiyain ay nag-aral ng culinary course sa gabi sa tulong ng scholarship program na binuo ni Stella. Hindi nakalimot si Stella sa mga bata tulad ng kanyang mga anak. Sa tulong ni na Attorney Gaspar, Sister Isolde, Leandro at Dr. Renilda, itinatag niya ang Luntian Family Trust Project, isang maliit na foundation para tulungan ng OFW parents na gumawa ng legal guardianship plan, emergency contact system at financial protection para hindi magamit ang padala sa maling paraan. Sa unang seminar ng foundation, humarap si Stella sa maraming ina at ama na aalis papuntang ibang bansa. Nakita niya sa mga mata nila ang parehong takot na minsan niyang dinala sa airport. Hindi masamang mangarap para sa anak. Hindi masamang umalis para magtrabaho. Pero wag nating hayaang ang pera ang maging taning tulay natin sa kanila. Siguraduhin nating alam natin kung kumusta sila, sino ang kasama nila, at may paraan silang magsabi ng totoo kapag may mali. Ang perang nawala, kikitain pa. Pero ang kabataang nasugatan, habang buhay nating kailangang hilumin. Sa likod ng venue, tahimik na nakikinig sina Yazandro at Mirelia. Magkahawak ang kamay nila. Hindi na sila ang batang nanginginig sa bahay ampunan. Hindi na sila ang batang nagtataka kung bakit sila tinuring na pabigat. May sugat pa rin, oo. Pero may mga sugat na hindi na dumudugo kapag natutunan mong hindi ikaw ang may kasalanan. Lumipas pa ang ilang taon. Nakabili si Stella ng mas maluwang na tahanan. Hindi mansyon, hindi sobrang laki, pero may sariling kusina, maliit na garden at kwarto para sa bawat anak. Sa sala, nakasangit ang lumang drawing ni Yazandro. Ang pamilya nila kasama si Elpidio na may pakpak sa ulap. Sa tabi nito, naka-frame naman ang unang drawing ni Mirelia sa kondo. Bahay na hindi nangiiwan. Isang linggo ng gabi, naghanda si Stella ng simpleng hapunan. Tinulungan siya ni Yazandro na maghiwa ng gulay habang si Mirelia ay nag-aayos ng mesa. Dumating si Aling Vionita dala ang paborito niyang suman. Sumunod si Trixie, maingay gaya ng dati, may dalang cake kahit walang okasyon. Bakit may cake? Tanawang nasasarang si Stella. Dahil buhay tayo, sagot ni Trixie. Sapat na okasyon na yun. Nagtawanan silang lahat. Bago kumain, sandaling tumahimik si Yazandro. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos sa kanyang kapatid at sa mga taong naging bahagi ng kanilang pagbangon. Ma, alam niyo po dati, akala ko kapag iniwan ka ng pamilya, wala ka ng tahanan. Huminto si Stella sa pagsasalin ng sabaw. Pero ngayon, patuloy ni Izandro,
Naiintindihan ko na. May mga taong aalis, may mga taong mananakit, pero may mga taong darating din at mananatili. Hindi na tayo iniwan, Ma. Napuno ng luha ang mga mata ni Stella, pero ngiti ang nasa labi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Isandro at Mirela. Hindi na, sagot niya. Dahil mula ngayon, tayo na ang pipili kung sino ang mananatili sa buhay natin. Sa labas, payapa ang gabi. Walang sigaw, walang pananakot, walang gate ng ampunan. Walang lumang bahay na puno ng panunumbat. May ilaw sa kusina, may pagkain sa mesa. May mga batang hindi na natatakot matulog. May inang hindi na kailangang lumayo para patunayan ang pagmamahal. At sa tahanang iyon, sa wakas, natapos ang mahabang kwento ng pag-iwan. Hindi sa pait, kundi sa isang buong pamilyang natutong bumangon, maghilom at mabuhay ng malaya.